5 na best practices na dapat nyong ina-apply sa relationship nyo kung gusto nyo na mas lalo kayong ma-in love sa isa't isa even more. Alam kong kayang-kaya nyo ito and alam ko na very effective ito kapag ginawa nyo. Number 1, learn to encourage each other. Marami pong mga relationship at marami akong nakikita ng mga mag-asawa, mga mag-boyfriend, mga jowa na hindi nila sinusuportahan yung isa't isa. Kapag nadadown yung isa, mas lalo pang dinadown, mas lalo pang kinokondem, mas lalo pang ginajudge. Imbes na i-encourage na tumayo, na lumaban, imbes na i-lift up yung spirit niya, mas lalo niyang dinadown. Kaya yung isa sumusuko na, nawawalan niyang gana, and most of the time, naghahanap na yan ng iba na makakasama niya. Dahil sa walang suportahan sa isa't isa, ni hindi ma-encourage ng partner niya. Kaibigan, that's the reason kung bakit ang relationship is equal to partnership. Kasi dapat kayo yung number 1 na nagtutulungan. Whenever na ma-down ka, ililift up ka niya. Or whenever na ma-down siya, ililift up mo siya. Kasi hindi kayo makakarating sa pangarap niyo sa buhay together whenever na yung isa may crab mentality. Yung isa perfectionist na whenever nagkamali yung isa, sabihin na natin na meron siyang mali, mas lalo mo pang kinokondem, mas lalo mo siyang ginajudge, mas lalo mo siyang dinadown, then mamamatay yung kanyang espiritu para lumaban, yung kanyang lakas ng loob para magpatuloy. And that's not good. That is very toxic sa relationship. If you want na mas lalo kang ma-appreciate or mas lalo kang niyang makita yung halaga mo, yung pagmamahal mo, yung care mo sa partner mo, learn to encourage them. Learn to encourage each other. Don't expect or don't wait for someone outside your relationship to come and encourage you. You know, learn to encourage yourself and to encourage your partner in that way. No people, no human can able to resist you, can able to go against you kapag inside your relationship is that you're burning to grow, you're burning to fight, you're burning to do whatever you want to do sa buhay na ito. Trust me, mas lalo nyo ma-appreciate yung bawat isa. Number 2, na best practice ay complementing each other. Marami po akong napapansin, especially sa mga matagal na magkarelasyon, is that lacking of compliments. You know, hindi nyo ma-appreciate, hindi nyo makita, ma-compliment yung bagong haircut ng asawa nyo, bago niyang suot. You know, kahit sa mga maliliit na bagay, both man and woman, ito, dapat natututo na tayo na i-compliment yung partner natin. In that way, we feel like we are seen, we feel like we are validated, we feel like we are confirmed na mahal nyo kami, or nagaganda, you know, nagagapuhan kayo kami, or nagagandahan kami sa inyo. You know, dapat maging practice natin to, na i-compliment yung partner natin. Whenever, especially kapag merong silang ginawa sa kanilang itsura, or meron silang effort na nagawa sa atin, we need to compliment, kasi ang compliment is that sometimes ito yung reward. Dito natin mas lalo nating ginagalingan, mas lalo nating linalakasan na magbigay, or you know, mag-effort pa because we feel like we are appreciated. You know, napaka-toxic po ang isang relationship at wala pong growth sa isang relationship, wala pong saya sa relationship na hindi pinapansin yung nagagawa ng partner. Sabihin na natin na baka isip mo is that kahit hindi ko naman sinasabi na maganda siya, kahit hindi ko naman sinasabi na salamat sa ginagawa niya, pero sa puso ko is that alam ko yun na ginagawa niya sa akin. No, that's wrong actually. Kung talagang nasa puso mo, dapat yun yung lumalabas sa bunganga mo. As a man thinketh, so easy, sabi nga sa Proverbs. So whenever na kapag sa puso mo na compliment mo siya, make sure na lalabas sa bunganga mo. So I hope na na-pick up nyo to. Proceed na tayo sa number 3. Ay, make time to have fellowship with your partner. Sometimes dahil sa sobrang busy na natin, or sometimes dahil sa nauumay tayo, dahil sa itsura niya, dahil sa, you know, especially sa mga nagtagal na sa relationship, maybe dahil sa wala na kayong time sa isa't isa. I don't think so. Except kapag LDR kayo. Kahit sa LDR, mayroon namang social medias.
make sure, ito dapat maging practice nyo, is that meron kayong consistent na fellowship. Whenever na sinabi kong fellowship, hindi lang yung nag-uusap kayo, maybe in a way na nagmamasahean kayo ganon, or sex especially, huwag nyo kakalimutan to maintain your sex life. Especially sa mga pag-asawa, this is very important. Kapag nadardaray kayo, kapag nawawalan kayo ng gana, then do something. Put some lingerie or, initiate or do something para mabuhayan yung sex life nyo. Kapag yun yung namatay, trust me, it will affect your whole relationship, yung intimacy, or yung fellowship nyo sa isa't isa. So, make sure na spend time na kahit magkadal lang, nag-uusap lang ng simple, nag-share, nag-open, nagsasabi sa kanya ng mga bagay na kung saan mabigat sa'yo. Make sure to maintain fellowship with your partner. Kasi kung wala yon, mamamatay yung relationship niya. Kung wala yon, mamamatay yung apoy, yung connection yung dalawa. And that is very dangerous, kaibigan. Kapag mas marami pa siyang time, napapag-fellowship sa kanyang katarabahuan, sa kanyang maibigan, more than you. Even me, as a pastor sa isang local church, sa maliit na church, I spend time with God, I spend time with people sa church, but I make sure na talagang binibigyan ko ng time yung wife ko to spend time with her sa gabi at sa umaga. And make sure na minsan dinedate ko. Because I know the importance ng having fellowship with your partner. It means establishing connection, deeper connection. So make sure maging practice nyo yun sa relationship nyo. Okay? Number 4, learn to keep your mouth shut whenever you are angry. This is one of the best practice na dapat nyong gawin. Whenever na galit kayo, either sa kanya or outside, kasi most of the time naapektuhan yung relationship nyo kahit wala namang ginagawa yung partner nyo. Kapag na-bad trip kayo, kapag meron kayong hindi nagustuhan outside or merong nakasakit sa inyo outside, naapektuhan yung partner nyo. Learn to shut your mouth whenever you're angry, because baka meron kang mga masabi na masasakit na salita na magbibigay ng sugat at magbibigay ng mga unforgiveness. Kayo din lang ang kawawa. Kaya ikaw din lang ang makukulong, or yung partner mo makukulong. Masasaktan ganon. And magiging toxic yung relationship nyo. That is why, learn to close your mouth, to shut your mouth whenever you're angry. Learn to keep distance whenever you're angry. At kapag naging okay na, tsaka nyo ayusin, tsaka kayo mag-uusap, tsaka nyo isettle kung ano ang dapat misettle. But make sure to learn to shut your mouth whenever you are angry. Or whenever na meron kayong mga misunderstanding. Minsan itong bunganga natin kung ano-anong sinasabi ng mga masasakit, hindi na natin yun pwedeng ibalik. Okay lang na magpatawaran kayo sa isa, pero mas maganda na lang to shut your mouth. The best practice. Okay? Number 5, na ito talaga masasabi ko na pinaka-the best sa lahat, is that learn to pray together. In a relationship na walang prayer, walang patutunguhan. A relationship that is not God-centered, most of the time, diyan nangyayari yung cheating. Most of the time, hindi ko sinasabing lahat. Diyan nangyayari yung cheating, hindi masaya, palaging away, palaging toxic, because hindi God-centered. So, whenever na na-practice nyo to pray together, sa time na down or sa time na nasa taas kayo, then the success of your relationship is 95% guaranteed. Learn to intercede for your children, for your families, friends, work, jobs, or business. Learn to pray together. Play lang naman. Call her and said, "Honey, pwede ba tayong mag-pray? Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng wisdom para sa project proposal na ito. Kailangan ko ng ganito. Let's ask the Lord kung anong the best." This is the best practice na dapat yung ginagawa when you're in a relationship. Sometimes parang ang awkward, especially kapag hindi kayo sanay. Pero sabi ko nga, practice. It means mag-start kayo sa maliit, then it will grow. And trust me, magiging mas better at mas lalo kayo ma-in-love sa isa't isa. So that's it. I hope and I pray na meron kayong natutunan. God bless and shalom.